Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs po. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan and I hope po yung mga nanonood dito na medyo may pinagdadaanan mga kababayan ko. Doon din sa mga influencer na maybe kontra sa admin ngayon or kontra sa dating administrasyon kay Pangulong Duterte, kontra kay BP Sara, mga kababayan ko. Kasi may kasabihan po in English, be careful what you wish, mga kababayan ko. Condolence po dun sa pamilya ng mga Atienza, yung anak ni Kuya, yung mga kababayan ko. Alam niyo na nangyari, mga kababayan ko. No need to elaborate, mga kababayan ko. Napakabata pa mga titos, mga titas. Tingnan mo, 19 years old lang. Kinuha niya yung sariling buhay niya, mga kababayan ko. Dahil po, hindi po niya nakayanan po or talagang may ano po siya, not actually mental health po. Yung parang may tawag dun sa yung very hyper siya, mga kababayan ko, yung anak ni Kim Atienza, si Eman ba to? Eman Atienza. 19 pa lang, mga kababayan ko. Influencer po siya. Hyper po. Mahilig siya sa sports, sa mga nagka-climbing, nagta-track and field, tumatakbo siya. Lumaki po sa Amerika po siya, mga kababayan ko. Kaya maybe west na influensya siya ng western, hindi natin alam eh. Kasi mga babayan ko, sasabihin ko na po ito kasi nung inaresto po si Pangulong Duterte going to The Hague, siya po, si Eman po ay nabubuhay pa. She is so happy na napadala si Pangulong Duterte sa The Hague. Well, expression niya po yan, mga kababayan ko. Freedom expression. Kasi, syempre, maybe anti-Duterte siya o natuwa siya, mga kababayan ko. Okay naman, hindi naman hinihingi na mamatay wag naman sana, hindi naman hinihingi na mamatay si Pangulong Duterte. Syempre, natutuwa yung tao. Yun ang choice ng batang to. Natuwa siya na pinadala si Pangulong Duterte. Yung iba naman dyan na hindi ko alam kung mga DDS yung mga tumira o pagpalagay natin mga DDS. Hindi natin sila masisisi, mga kababayan ko, kasi sinasabi nila, and I quote, sinasabi nila na nakarma daw tong batang to. I-set aside na natin, mga babayan ko, kasi wala na siya eh. Wala na yung si Eman, mga babayan ko, tinapos siya yung buhay niya dahil maybe may depression daw siya at saka yung very hyper siya na may tricycle, very hyper na person na 19 years old ang mga babayan ko. Itong sasabihin ko sa inyo, mga influencer din na not necessary dun sa pumanaw, wala na siya eh. Lalong-lalo na yung tumitira kay Pangulong Duterte. Kung kayo'y nagbabash, kung kayo'y nambubuli, dapat nakahanda rin kayo na mabash, mga kababayan ko. Hindi pwedeng kayo lang ang entitled na mang-bash, mang-bully. Pag kayo nang bubuli, humanda rin kayo na mabuli kayo. Di ba? Ako nga, mga kababayan ko, di man ako influencer kasi meron ako isang post. Akala mo, ba yan? Tungkol kay Marcos atin or sa ibang bagay. May mga comment doon. Kasi parang na ako eh. Parang against na ako kay Makoy, mga babae ako. Dati, pinagmumura ako. Hoy, tanda mo na, ginanon ako. Hoy, bata pa ako, Ruby, Cherry. Hindi ko pinansin, mga babae kasi pagpapatulan mo yan, ikaw maapektuhan. O, di pa salamat ako kasi at least may views, mga kababayan ko. O. Kaya, kung may mga kaanak kayong may problema sa pag-iisip, alam nyo kung pwede lang, yung sakit nito ni Eman, pwede namang magamot yan eh. Siguro,
Hindi ko lang alam sa mag-asawang Kim tsaka tong si yung misis niya. Taiwanese yan eh. Hindi ako psychologist mga babae ko. Maybe siguro kulang sa pag-uusap mga babayan ko. Ano siya eh, yung anak ni Kim, yung babae si Eman, talagang fluent in English. Talagang highfalutin yung mga English niya mga babayan kasi laking Amerika nga. Doon siya nag-aral mga babayan ko. Nag-umpisa to mga babayan ko yung parang naging ano na sa nagkaroon ng anxiety yung bata. Kasi hindi tungkol kay Duterte ito, yung tungkol sa mga nepo babies. Kasi nag-post tong batang to na ang kinain nila sa isang dine-in na maganda o nag-dinner sila is 100,000 pesos. Kasi pinost niya po mga kababayan ko. So, ano siya, yung binas siya mga babayan ko ng mga tao na gano'n, bakit napakita mo yung mga ginastos mo, etc. etc. Hindi ko lang kung napikon siya. In-explain niya bakit this is my own money, sabi naman. O tama naman mga kababayan ko. Pero pag mga ganyan, wag naman kayong, hindi ko inilalata. Yung mga mayayaman dyan na, pati ba naman yung binili yung mga Louis Vuitton, mga Gucci, mga, ang tawag dito, yung mga bag na mamahalin. Di ba? Maging, napaka-insensitive yung iba kasi mga babae. Ito, hindi yan nakayanan siguro itong batang to. And then may video pa nga siya, ayoko lang ipakita eh. Tomorrow I'm passing ang sabi niya is tomorrow mamamatay na ako. Yun ang sinabi niya. May problema nga mga babayan ko. Not necessary. Para sa akin, hindi siya yung nasabi iba kasi, mga babayan ko, nagsasabi yung iba na bipolar daw itong batang to. May mga ganun naman talaga eh. Minsan nakakaramdam tayo ng depression. Ako, sino ba hindi nadidepress ngayon? Yung mga nangyayari ngayon mga kababayan ko dahil sa corruption mga kababayan ko, di ba pa pang mga problema natin sa buhay? O, syempre, labanan natin mga babayan ko. At sa akin lang, sa akin ang opinion ko lang to, maybe siguro kulang yung pag-uusap ng mga magulang sa asang anak, mga kababayan ko. Yun lang sa akin ha. Kaya wag na natin i-bash mga babayan ko. Wala na yung tao eh. Ayan na, nangyari na eh. May isang abogado nga na hindi ko napapalanganan na parang natuwa po. Hindi ko nababagitin po. Natuwa po yung gano'n naman talaga eh. Di ba? Kaya nga, be careful what you wish for. May gaba nga eh, sa Bisaya eh. May balik nga eh. Kaya nakakalungkot din kasi napakabata pa tong to. Tingnan mo, 19 no? Very hyper tong athletic tong si Eman. Tapos, at the age of 19 wala, gone too soon. Pwede pang maagapan naman yun kung, sorry ulit, I'm very, very sorry kay Kuya Kim tsaka sa asawa niya. May nagkulang tong mga magulang, mga kababayan ko. Parang pinabayaan nila na mag-accelerate yung super hyper kasi mga kababayan ko eh. Di ba? Maraming ganyan eh. May mga kamag-anak tayo nga na minsan hindi ka na nakikilala. Yung iba naman yun, yung dementia mga babae. Pero ito yung naging case tong batang to, yung si babaeng si Emma na to. Kung naagapan lang talaga mga babayan ko, dapat nabantayan to. Siyempre, maybe, may kaya po ang mga atyansa eh. May kaya po. Kasi, inuugnay din siya sa blood control. Hindi naman tumakbo na yung lolo niya si Lito Atienza. At si Kuya Kim naman hindi naman siya tumakbo na bilang mga konsyal o congressman man lang, di ba? Wala eh. Ang nangyari lang talaga yung
nawala. Ang nangyari lang talaga mga kababayan ko, yung sa yung kay, sandali lang. Sorry po, nawala. Ayan na nga po, katulad ng sinabi ko kanina, medyo parang nagkulang mga magulang tong Emma na to. Pag may mga ganyan kayong anak na biglang tumahimik or biglang saya, na hindi mo mapigilan, na super hyper, ipakonsulta nyo na po sa doktor bago mauli ang lahat mga babae. Tingnan mo, 19 pa lang. Marami pa mararating tong batang to kung naagapan lang talaga ng mga magulang. O yun lang po, medyo mga 10 minutes lang ata to, 11 minutes eh. Kaya doon sa mga influencer, medyo mag-iingat din kayo sa pagsasalita nyo. At kung talagang nambabash kayo, humanda rin kayo para mabash. Ready to be bash mga kababayo, ika nga. Paalala ko lang, natatandaan nyo yung isang pumunta sa Manila Cathedral, si Sindanya ba yon? Basta yung nagtaas ang Damaso. Yun, anti-Duterte rin yun, tsaka anti-Catholic din yung mga kababayan ko. Ano nangyari sa kanya? Namatay po siya. Di ba? O yun ang mga kababayan ko, paki-like and share lang po ha. Ano lang po, pag ang tao ay wala na, kalamutan na natin lahat. Wala na siya eh. Hindi niya hindi niya madidefend ang sarili niya eh. Wala na siyang buhay eh. Di ba? Huwag na natin para sa akin lang ha, hihinto na natin. Andyan na yan eh. Salamat po. Ingat po kayo. Bye.